May mga komentaryo kasi sa social media na bakit daw parang masyadong binuhusan ng atensyon itong si Rose. Samantalang yung iba pumipila, naghihintay para mabigyan ng oportunidad ng tulong ng DSWD. Samantalang itong naging problema kay Rose dahil nag-viral lang, mas inuna ng DSWD. Hindi po ganyan po yung ating pong mga programa, no? Magkakaiba po kasi yung mga programa ng DSWD. Under the Pag-abot program, again, its main objective is to reach out to families and individuals in street situation and take them out from the streets and give them interventions. Iba naman po yung halimbawa yung assistance to individuals in crisis situation na kinakailangan mo magpresenta naman ng mga requirements para makapag-avail ka ng medical assistance o ng burial assistance o financial assistance. Magkakaiba po kasi yung mga cases ng ating pong mga clients. At iba-iba rin yung objectives po ng ating mga programa. Kung kaya nga po, ang bawat programa, mayroong unique guidelines for its implementation. Dito po sa Pag-abot program, yun po yung proseso na tatanggalin mo sila mula sa lansangan using human rights-based or rights-based approach. Hindi pipilitin, bagkus po kumbinsihin na sumama. And then i-assess ng mga social workers. Iba naman po kasi yung ibang programa na ikaw mismo ang magtutungo sa DSWD to avail of the social safety nets or stopgap measures to address yung mga sudden shocks na nararamdaman po o nararanasan ng mga pamilya. So again, there are various guidelines that we follow. And ito pong mga guidelines na to, this are being consulted sa mga iba't ibang mga stakeholders bago po natin ma-finalize. Now, going back lamang po doon sa nabanggit na mga pagpupuna sa nabanggit nga po na symbolic position o title kay Rose. Alam niyo po, nung ang kinakausap ng Secretary Rex, ito pong si Rose, sabi niya she's willing to help us kasi gusto rin niya na matulungan yung mga iba niyang kasamahan dati sa lansangan. Sabi niya sa amin, tutulungan niya kami. So magiging instrumento siya ng DSWD para mabigyan din yung iba ng pagkakataon na magkaroon ng maayos na buhay. So the following day nga, pumupunta kami doon sa sinabi na Botanical Garden, dyan sa malapit nga sa kilalang hospital, dyan sa Makati. Pinuntahan namin yung pinasok niya, in fact. Pero hindi po natin natagpuan doon yung kanyang mga dating kasamahan. So ang ginawa, sinamahan niya tayo, nagtungo po tayo sa may Osmeña Highway, sa ilalim po nung Skyway. So doon nakita natin, may mga nagtakbuhan na mga lalaki, mga dating niyang kasamahan. Yun yung sinasabi niya, natatakot sila kapag may nakikita mga naka-uniforme. Ngayon, yung pong mga ibang naabutan namin, kinumbinsi ni Rose. So nakita natin doon yung values ng social worker. Nakita natin yung empathy, yung compassion, yung altruism, na kahit siya mismo may pangangailangan but she's willing to help the others. These are values that we respect and na-possess ng mga social workers. Kung kaya nga sabi ng mga social worker na kasama namin during the reach out activity, parang para siyang ambassador. Kasi makakatulong po siya sa atin. Yun naman po yung intent. But then of course, sabi nga ng Secretary, kung meron pong hindi natuwa sa terminolohiya na naginamit o binigay ng mga social workers kay Rose, kami po ay humingi na ng paumanhin. Hindi naman po natin layunin na i-discredit or i-belittle yung social work profession. Nakita po natin yung lang values, yung gustong tumulong ni Rose. And these are the values that we highly respect sa mga social workers po natin. Kaya nga sabi po natin dito sa DSWD, ito po yung ahensya na may puso. Ito po yung malaki yung puso para sa mga kababayan natin ng mga mahihirap. Kung kaya nga po, malaking pagrespeto ni Secretary Rex sa mga social workers and binavalue po niya lahat ng kanilang mga inputs and recommendations. Asek, yung binabanggit mo na families and individuals in street situations, yung FISS na yan kasi yung mga walang permanenteng tirahan, kaya hindi sila beneficiary ng 4Ps.
Kumaga ito yung falling between the cracks, ika nga, di ba? So ito yung mga tao na nais din tulungan ng DSWD dahil nga hindi naman sila pasok sa 4Ps. That's correct, Ma'am Ali. It's good that you pointed that out. Alam niyo po yung mga families and individuals in street situation, hindi po nasasama sa mga standardized targeting system natin. Sapagkat nga po, wala po silang mga permanenteng tirahan. So kapag nagsasagawa po tayo ng enumeration o survey sa mga pamilya na mga mahihirap, sila po most likely hindi talaga makakapture ng ating pong targeting system sapagkat we could not locate them in one area. Let's get together, Sunnet 25, Sunnet 25.